Kapag kay Kristo tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras, damang patnubay, tiyak na kakamping walang hanggang buhay. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Si Kristo ang ating gawing Panginoon, puso't isip sa Kanya ituon. Ikapot, handog, talento at dunong, gamitin sa misyon upang ito ay sumulong. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Pagaganin nating mga pasan, sa mga suliranin Kanyang tutulungan. Magtiwala tayo't siyang tawagan, tunay na ligaya'y makakamtan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Papurit luwalhati sa Kanya'y itaas. Amen and amen. Mga minamahal, patuloy na ang papurit walhati ay sa ating Panginoong Jesus, sa ating Panginoong Diyos ibigay. At tayo po mga minamahal ay mag-decide na tayo po bilang mga katiwala ay masumpungang tapat sa Kanya pong paningin. At masumpungan natin ang biyaya, ang mga pangako ng pagiging tapat ay maging totoo sa ating pong buhay na ito. Yan. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Isang maulang Sunday po sa inyo. At mula po dito sa aming tahanan, patungo diyan sa inyo, nawang pagpapala ng Diyos ay sumagana. Ang pag-iingat niya, patnubay at gabay ay sumainyo po habang tayo po ay magsasama-sama na uunahin natin ating pong Diyos. Put God first and you will never be last. At magsasama-sama ang umawit papuri sa Kanya, manalangin at mag-aral ng Kanyang mahalagang mensahe ng pag-ibig sa bawat isa sa atin. At pumuling yung likod kay Kristo, si Brother Marlon Diego. At tayo po ay nasa June 22 na, ano po, at malapit na naman ang mga magdipat buwan. Ano po, parang kailan lang pumasok po ang taong 2025 at ito ay nasa laylayan na naman tayo. Oras na ito ay lumampas po ng kalagitnaan ay nasa laylayan na naman tayo mga minamahal ko. Napakatulin po ng panahon. At nagmamadali po ang panahon. At kasabay niyan yung ating pong buhay na sadyang napakaigli. Kaya nga mga kapatid ko ay samantalahin natin ang buhay na pautang sa atin
at gamitin po natin sa kalwalhatian at kapurihan ng ating pong mahal na Diyos at sa Kanya lamang. Ating po binabati ang ating pong mga kamanggagawa sa Panginoon sa pamamagitan po ng Google Meet. Binabati natin sila Sister Marcang, ganyan din po si Ate Edith. Magandang tanghali Ate Edith at sa inyong pong buong family at ang aking sambahayan na kasama natin sa pamamagitan ni Brother Kyle. Good morning, good morning, good morning sa inyo pong mga kapatid. Magandang morning po, Brother Marlon and family. Happy Sunday po. At sorry po at maulan na naman dyan sa inyo. Dito po naman is napakainit. Kaya baliktad po. Pero mag-iingat po ang lahat. God bless us all. Ay, thank you po sa reminder. Opo, mga minamahal ko, mag-ingat po ang lahat. Usong-uso po ang trangkaso. No po? At kung wala naman din pong pupuntahang importante ay manatili po sa tahanan. At kung hindi po maiwasan na umalis ay magpayong po. Magdala ng jacket. Opo, sabi nga bigyan ng jacket yan. Yan. Naman ko, mahirap po yung mabasa ng ulan, ano po. Kapag ka ikaw ay nabasa ng ulan, di ka nakapag ano ng ulo mo, nakapaggugo, ay talaga namang kasunod na niya yung bahing ka ng bahing, at sunod na niya na yung sipon, at ubo, at pagkatapos ay trangkaso. By the way, nakausap ko si Tatay Mando kahapon, at patuloy na pagpapagaling ng Diyos ang sa niyo po, Tatay Mando, at patuloy kayong pagkalooban ng kalusugan at kasiglahan sa gawain ng paglilingkod. Okay, so atin po binabati ang mga nasa FB Live natin. Kung kayo po ay nasa FB Live na, ay maaari nyo na pong ilagay ang inyong pong mga komento, yung pong mga shoutout, yung inyong pong mga pagbati. At kung meron man po kayong mga prayer requests, ay ilagay lamang po sa ating pong comment section. At amin po itong gagawin at ipapanalangin namin kayo. Magagalak po kami na kayo po'y ipanalangin. Okay, ating binabati tayo ni Sister Imelda. Sabi niya, showers of blessing to all. Every gising is a blessing. Happy God first morning, everyone. Happy Sunday to all. Happy live Google Meet and God's message of love. God bless us all. Ay, nga pala. Ating binabati rin ang ating pong mga nanonood sa ating pong YouTube. No po? At kung hindi nyo pa po nabibisita, ay maaari nyo po itong bisitahin na. At maaari nyo pong i-type ang kauna-unahan nating upload, ang pinakamadaling tandaan po, morning devotional, tapos po ay mahal ka ni Jesus. Yan. Kapag ka-type nyo po yung lalabas po yung video, pindutin lang po yung pong profile picture ng ano po, no, ng God's Messages of Love Ministry. At mari pong hilingan kayo na maki-subscribe po kayo doon at mag-iwan po ng like at pindutin lang din po yung bell button po para ma-notify po tayo pagka may mga bago pong upload. Yan, paki-suporta po at hindi lang po nawa ang ating pong Google Meet, ang FB Live, ang makinabang, kundi yung pong mga viewers din ng YouTube ay atin naman po ding mapaabutan. Lahat ng mga paraan upang mas marami ang makaalam, mga minamahal ko, ay atin pong gawin at maging bahagi po tayo ng pagpapalagala. Okay, so atin pong binabati natin actually sila Sister MJ, Sister Annabel Barrios, Sister Jennifer Casimo, Sir Raul De Castro, Mox Tolentino, Manang Melda Gustilo, at Nanay Aurora Irenia, Sister Anelia Cabahit, Sister Efren Portes, Sister Giselle Perona, Romel Sabino, Brother Jerome Bitog, Sister Lynn Rose, at si ang aking pinsan Maria Criselda Gomez, Memosa Enriquez, at si Ma'am Amelia Soriano. Thank you again, Sister Ami, Ma'am Ami, sa inyo pong tulong na ipinadala para sa Lamao Mission Group, no po, para sa pagpapatayo ng bahay-sambahan. At announcement po, no, dahilan sa hindi po maganda ang panahon, ay hindi po tayo matutuloy sa ating pong bayanihan. No po. At mag-ingat po ang lahat sapagkat maulan. Okay, so ating pong binabati rin ang ating pong mga kasamahan sa South Bataan District. At salamat sa mga nag-host po ng church
No, thank you po so much sa Ipag Church. No po, sa inyo pong pag-host, inyong pagiging punong abala kahapon. At God bless po sa inyo. At gayon din, binabati natin ang mga taga-Biyaan, mga taga-Hillview Church, mga taga-Limay at Lamao Mission Group, at gayon din ang mga taga-Orion. At ang ating district pastor, Pastor Reyes Cabusa, gayon din. Ating binabati din ang Bataan, Olongapo, Zambales ng mga churches. Ito po ang bumubuo sa Area 3 sa panguna naman po ng ating pong Area Coordinator, Pastor Mark Hill Sarabia. Binabati natin ang hindi pa natin nababati sa ating pong Google Meet. Magandang morning, happy Sunday, Sister Ami, at sa inyong pong buong family. Good morning po. Happy Sunday po sa ating lahat. Sa lahat ng mga kasama po natin sa Google Meet at sa FB Live. God bless us all. Amen and amen. Thank you so much. Magandang morning, Ate Lita. Happy Sunday po sa inyo at sa inyong pong buong family. Happy Sunday po sa lahat, mga kapatid. Pauwi na po kami mamaya. Dito po kami sa Baguio. Pasama na rin po sa prayer sa aming ligtas na paglalakbay pauwi. I-miss ko po kayong lahat dyan. God bless us all po. Ingat po kayo dyan at samahan kayo ng ating pong mahal na Diyos. At shout out po sa inyo pong mga kasamahan dyan. At ating binabati tayo ni Ate Sarah Lim. Ang sabi niya ay good morning. At ating binabati rin po ang ating pong mga kasamahan sa hanap buhay, mga katubig. Tayo po ay gumising na at tayo po ay iniimbatahan namin kayo muli na tayo po ay magsama-sama para sa isang oras lamang na pagkipagtagpo sa ating pong mahal na Diyos, ang pag-una sa Kanya. At kayo din ang ating makamag-anakan sa Diego Villacorte, Kiambao at Galase, Santos Clan ni Sister Imelda. At kayo din po ating pong binabati ng happy birthday, maligayang karawahan sa aming pong pamangkin na si Christine Mel Sabino. At kayo din po si Sister Maylene Basea. Yan, happy birthday po. Nawa marami pang birthdays ang ipagkaloob sa inyo ng ating pong mahal na Diyos na pinuno niya na kanyang napakayamang blessing. Sa lahat ng aspeto ng buhay po ninyo ay masumpungan nyo kayo po'y binless. At ingatan at gabayan po kayo. Ganyan din ay ating binabati ng belated happy anniversary. Kahapon ay happy anniversary po nila Brother Dong at ganyan din ni Sister Jenny Manyaol. Nawa marami pang anniversary na puno ng pag-ibig at nagkakaisang gawaing paglingkod ang ipagkaloob sa inyo na ating pumahal na Diyos, kapayapaan lagi ang sumainyo pong sambahayan. At marami pang anniversary ang inyo pong ipagdiwang. At gayon din natin pong pinasasalamatan, binabati rin natin ang ating pong mga shavers, sila at Sarah Marie, Ate Juby, Mikit-Pikit, Ate Seni, Estalita, Ate Pereyes, Sister Jennifer Casimo, Sister Nora Arenas, Sister Melda Diego, Ate Tessie Aluber, Sister Maylene Basea, Tita Lolet. By the way, get well soon na, Sister Irish. At nawa ang ating pong mahal na Diyos ang siyang patuloy na sa iyo ay sumama at ang pagpapagaling ay sumainyo. Okay, sa ating pagpapatuloy sa pagpupuri sa pamamagitan ng pag-aawitan, ay umawit po tayo na may kagalakan at kasiglahan at ating handugan ang ating pong mahal na Diyos ng isang atin pong pag-aalay, no? Paghahandog ng ating sarili. Awitin po natin ang tanging alay ko. Presensya po natin pong mahal na Diyos. Anyayahan po natin ang kanyang presensya. Come, Holy Spirit, I need you.
Tayo po'y manalangin. Banal at mahabagin naming Diyos, pinupuri ka namin sinasamba sa Espiritu Totohanan na ikaw ang hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon, manlalalang manunubos tagapagligtas ng aming buhay. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailan pa man. Ikaw ang mahabagin, mapagpatawad, mapagmahal. Sa umagang ito, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyong kabutihan. Patawad po sa mga nagang pagkakasala, limang po tayo kami patawarin. Salamat sa regalo ng buhay ninyong pinagkaloob sa bawat isa. Bigyan po kami ng kapayapaan ng puso't isipan, pagmamahalan sa isa't isa kayo maging sentro ng aming buhay. Wala po kami magagawa kung wala po kayo sa buhay namin. Nagpapasalamat din po kami sa mga may kaarawan ngayon, sa aming pamangkin na si Christine Mel Sabino, at ganoon din naman po kay Sister Mylan Masaya. Patuloy niyo po silang pagpalain na marami pa pong kaarawan ang dumating sa buhay nila. Ganun din naman po nagpapasalamat din kami sa anniversary nila si Sister Jenny at ni Brother Dong. Patuloy niyo po silang pagpalain na marami pang pagsasama ang maranasan nila sa buhay. Ganun din naman po, salamat din po Panginoon sa mga biyaya pagpapalang aming nakamtan. Kay Ma'am Amelia Soriano sa kanyang kabutihan sa pagtulong sa Lamang Mission Group. Patuloy niyo po siyang pagpalain, ibalik sa kanya siksikliglig umapo ng mga biyaya sa kanyang kabutihan. Salamat din po sa lahat ng mga answered prayer. Kung kami po ay nakatagpo ng kahabagan at kaawaan sa inyo, Panginoon, maari po bang pagalingin niyo ang lahat ng mga may karamdaman ng stroke? Tatay Joel Laguna, Christian Trabado, Ate Susan, na kapatid ni Kuya David Jones, nanay ni Raymark Mercado, si Monique Angeles, Kuya Winprint Mocodong, si Julius Corpus, ang mga dinadialysis at candidate for dialysis, si Kuya Sam Guillermo, si Nanay Belen Sapico, Nanay Liwayway, Kuya Nanay Agpilan, Tatay Faustino Calayo, Mariela Aslisis Gundo, ang mga may cancer, miraculous and healing sa dalawang kaibigan ni Nanay Elsa, si Janet, si Tatay ni Sister Jenny, si Ate Mila Abiliera, si Alexa Berador, Kuya Pilomeno Cuenca, Ate J. Marcelino, Berta Urbanos, Marco Arterejos, John R. Lucas Agustin, Ana Teresa Manila, Sister Nancy Arruado. Ang continuous healing and recovery sa aming mga kapatid, kay Ate Seni at sa kanilang sambayanan, kay Tito Boy, kay Chuck Racing, kay Willie Marquez, kay Nanay Diding, kay Tatay Romy Dabu, kay Tito Ed Bautista, kay Iting Lourdes, patuloy na siya ay makalakad na. Ganun din naman po kay Tito Ruel Lopez, kay Tatay Mando Caños, kay Kuya Benny Duñego, kay Brother Jam, Brother Erwin, Sister Marlene Cataro, Brother Yamil, kay Brother Jerome Gutimas, Pastor Neil Arding Gutimas, kay Sister Angie Gutimas, kay Auntie Vic Fernandez, ganun din naman kay Sister Levy Vitog, kay Sister Abby Ambrosio, kay Nanay Juanita Kabakungan, kay Nanay Esther, kay Bigan Tabian, kay Nanay Bibi Benitez, kay Tita Mary, kay Bama, kay Nanay Espina, kay Ate Edith, at kay Kuya Mitch Wash, patuloy na kagalingan sa kanilang kadamdaman, kay Kuya Edgardo Manansala, kay Tata Jesus and Ate Joy Villarosa, Nanay Meli Paulorin, Engineer Malone, Joshua at Libby Roche, kay Sister Jessa, sa anak natin Marlene Gaspi na may sleep disease sa asawang si Kuya Rapi, kay Ate Edith Jones, kay Kuya David Jones, kay Tita Lita Baloy at kay Ate Lilia Rehenes, Brother Jonathan Tabora, Sister Beng Perer, at sa kanyang ating si Sister Lizelle Mario. Ganun din naman po kay Ate Sara Marie, kay Ate Rebecca Pilayo, kay Kuya Jack Lord Diego, kay Roda Dawal, na may heart problem. Ganun din naman kay Nanay Meli Progosa, kay Nanay Lucy, kay Ate Minda Aquino, kay Ate Marina Langio, health and healing and recovery sa naranasan niyang operasyon at sa buong pamilya, kalusugan. Kay Kuya Lino Mateo, kay Ate Beatriz Pereguera, kay Ate Rosemary Pilina, kay Nanay Linda Costudio, kay Ate Pereyes, kay Marvin Rabosa, kay Sister Jeline Espiritu sa kanyang kalusugan. Ganun din naman po kay Sister Queenie Dunca, health and healing and recovery. Kay Gerald Logo, kay Sister MJ, health and healing and recovery. Kay Kuya June Villarosa, kay Sister Jen at kay Sister Donna sa kanilang kalusugan. Dinadalangin din po namin sa inyo si Tatay Ricardo Bacobe, patuloy na kagalingan, kay Tita Nene, kay Tito Ruben, kay Melissa N. Pansin na may brain bleeding, at ganun din naman kay Tatay Moises Basea, kay Yula na anak ni Sister Ann na may pigsa sa ulo. Patuloy niyo po siyang pagalingin na maghilom na po ito, manumbalik sa dati. Ganun naman po si Tita Peli sa kanyang karamdaman, inyo po din siyang pagalingin, maranasan po ng pagpapagaling ng bawat isa, kay Kuya Dante and kay Kuya Ernie, kay Macho Tusi na makapagsalita na po ang batang ito, at gandi naman kay Skyral Gabriel, siya po ay makalakad na at makapagsalita, kay Pastor Reyes Cabosa at kay Rayana Ligaspi sa kanilang operation na way maging successful po ito. Ang mga nasa ospital, si Sister Iris Iscon at si Ate Josephine Irog, patuloy niyo po silang pagalingin at sila po ay makalabas na.
Ganon din naman po si Nanay Rosalina Miranda at si Sister Laura Padilla, Health and Healing and Recovery sa naranasan nilang operasyon. Si Ate Nora Arena sa kanyang kalusugan. Ganon din naman po si Abby, si Melanie Malit sa kanyang MRI, Sister Sol, si Brother Tolit, si Sister Milos ang kanilang kalusugan, inyo po silang patnubayan. Ganon din naman ang Manyaol family, si Ate Gina at ang anak ni Ate Tina, lahat na na-aksidente, inyo po silang tulungan. Dinadalangin din po namin sa inyo si Clarice De Hongco sa kanyang kalusugan at si Brother Marlon Diego sa kanyang kalusugan at ang lahat ng mga may karamdaman na hindi ko po nabanggit ay patuloy niyo pong gawaran ng iyong mapagpalang kamay na nagalis na karamdaman mula ulo hanggang talampakan. Basbasan at pagpalain ng gamot, tubig, pagkain na dadali sa katawan ng bawat isa, makapagbigay po ito ng patuloy na kagalingan. Blessing sa aming morning devotional, 7-7 prayer group, sa aming mga sponsors, sa aming mga followers. Patuloy niyo pong pagpalain, ibalik sa kanila siksiklig, umapaw ng mga biyaya sa kanilang kabutihan sa pakikilahok sa inyong mga gawain. Kay Sister Gladys, kay Gail, kay Happy at Malugang at apo ni Ate Linda Aquino, kay Gio Miguel, sa lahat ng OFW workers, saan sila naroon, niyo po silang patnubayan. Edwin Garcia, si Hazen Simulpero, kay Yanica Villarosa, ang buong pamilya ni Ate Lea Gumayagay, ang buong pamilya ni Ate Pe Reyes, ang buong pamilya ni Tita Peli, gandi ng buong pamilya ni Ate Laura, si Kayla, si Kylo at si Kathleen, panumbalikin sa pananampalataya. Sila ay Silvestre, to be reminded of God's goodness and grace. Sister Jane Argumido, Kevin Silver, and Crescent Faith, blessing and guidance. Kay Sister MJ sa kanyang ministry, kay Tita Lolet, kay Ate Jo Soriano, ganun din naman kay Lola Elena at kay Lola Romy. Ang mga may pinagdaraan ng problema, maging magaan ang kanilang pasanin sa tulong niyo, Panginoon, marisolba po ito. Tatay William Balicoco and family, Arlenia Bosa, Manyaol family, Baluyot family, Sister Mylene Basaya at ang Basaya family, si Ate Tinalat, Angel Polguera, Sister Sheila Albanzas, si Sister Annalyn Puntod, si Jacob at si Joshua at ang Reyes family. Ganun din naman po si Ate Judith at ang kanyang asawa, si Kayla, at ganun din si Dayan. At ang Santa Cruz SDA Church magkaroon ng peace and unity. Si Jester Joy ng Paz, siya po inyong tulungan na makapasa sa kanyang interview. At ang Bible student ay newly baptized ng Barangay Tambong, Music and Ministry Guidance and Protection and Blessing sa buong kahilingan ni Sister Mary May Espiritu sa kanyang pamilya. Ang Lamang Mission Group, ang Imelda Church Building, ang Kinawan, ang CLPM. Ganun din naman po ang mga crusade na ginaganap sa buong mundo. At ang Women Crusade nila Sister MJ at ang lupa ni Tito Boy ay mabili ng kalabon siyang maganap at lipong sa amin ng mga bagong binyagan sa Lamang Mission Group sa Mangani. Ito po yung patnubayan. Ganun din naman po sila Pastor Ian Felicitas at kanilang pamilya na nasa GC. Inyo po silang patnubayan ng mga tungkulin na kanilang gagampanin doon. Sila po inyong gabayan. Dinadalangin din po namin sa inyo ang biyahe nila Tita Lita pauwi ng Bataan. Sila po ay makarating ng maluwalhati ng nasa inyong paggabay na makasama po nila muli ang kanilang mga pamilya. Patuloy niyo po silang patnubayan hanggang sila ay magkasama-sama. Bigyan sila ng magandang kapanahunan. Dinadalangin din namin sa inyo sa umaga nito ang iyong anak na gagamitin. Itago sa krus ng iyong kalbaryo, pahiran lang sa kabanalan ng kanyang labi. Pawang sa inyo lamang ang kanyang sasalita ay maging pagpapala sa bawat isang makikinig. Naway bigyan po kami ng magandang internet connection. Ito po yung kaway ni Satanas. Makatapos po kami ng walang hadlang. Ang yung mga banal na salita, amin itong isa kabuhat, ibahagi rin naman sa aming kapwa. Ito pong samot dalangin sa matam sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Amen and amen. Maraming salamat kay Sister Imelda sa kanyang panguna sa atin sa panalangin. Siyempre, ang ating pagpasasalamat na mapakarami at dakila ay para sa ating pong mahal na Diyos. Atin siyang purihin, sambahin, apagkat siya ang ating pong manlalang, manunubos at ating tagapagligtas. Siya ang dahilan kung bakit tayo umiiral at siyang ng pinanggagalingan ng lahat. Okay, so ating pong lagyan ng ngiti ang ating mga labi sapagkat minsan pa tayo po ay paalalahanan, every gising is a blessing. Hindi lahat ng mga nanalangin kagabi na kagaya ng ating panalangin ay namulat pa at gumising pa at ang marami ay natulog sa kamatayan. Kaya nga po ang buhay na pautang na ito samantalahin at minsan lamang po tadaraan gaya na nabanggit ko kanina ay matuling lumilipas ang panahon tapos masyado maikli ang ating pong buhay. Kaya nga po wag natin sayangin ito sa pagbumukbok, sa pagkikimkim ng galit, wag naman ko sa paghihinanakit, no po, sa stress at depresyon at sa mga pagkabalisa.
kundi gugulin po natin ito sa pagbibigay o kalwalhatian sa Diyos at wag po natin itong paikliin pa sa pamagitan ng ating pong maling pamumuhay at pakikitungo sa batas kalusugan. Okay, so tayo po ay magalak sa Panginoon. Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Ating binabati po ang hindi ko nabati kanina. Magandang morning si Ate Sara at sa inyong pong buong family. Happy morning devotional. Good morning po. Happy morning devotional po at happy Sunday rin po. God bless us all. Ayan, thank you so much sa inyo pong pagtugon at gayon din ay binabati natin sila Nanay Eva. Happy God first morning. Happy morning devotional sa atin lahat. Ayan, shout. Kamusta po kay Tatay Mando Kanyos? Ayan, nakausap ko po si Tatay Mando kahapon. At hindi lang tayo nakapag-usap, no? Nanay Eva, hindi tayo nakapagkwentuhan. At gayon din si Ate Seni. Talita, good morning po sa lahat. Bayan ng Diyos. God bless us all. Ayan, so tayo po muna ang oras po natin. Time check. 5:54 in the morning. Kaya nga po tayo po ay huminda muna at makipagtagpo sa ating pamala Diyos. Tayo po ay gumising-gising na at bumangon na. At bagaman masarap matulog. Ang batid, ano? Ay wag natin kalilimutan muna na tayo po muna ay mag-morning devotional. At pagkatapos yan ay matulog muna tayo kung gusto nating bumalik sa pagtulog. Ang mahalaga ay tayo po ay nakasama sa pagtitipon at kinatagpo siya. Okay, so tayo po ay magsama-sama magtungo sa altar ng Panginoon at bilang isang pamilya nagkakaisa. Ilalim ng bandera natin pong Principal Manuel ay ating sasabihin, as for me and my house, we will serve the Lord. Nanyayakan ko po kayo na maikli tayong maikling panalangin ng ating pong gawin ngayon. Dakilang Diyos, minsan pa kami po ay nagnanais na pumasok sa inyong pong paaralan. Opo, ang aming dakilang guro ang nais naming maging tagapagturo. Sa pamamagitan nawa ng banal na Espiritu Diyos, ang inyong mensahe makarating sa amin. At pagkalooban kami ng karunungan at kapamahalaan ng aming pong gagawing pagtitipon, ang maluluhatit may tataas at mabibigyan kapurihan, ikaw lamang o Diyos. Matagpuan namin ang mga kayamanang inyong pong inilalaan upang amin pong masumpungan. Pangunahin dyan ang tunay na kayamanang aming hahanapin ay ang aming pong Panginoon Jesus. Ang inyong pagtuturo, ang maging pagbabago ng aming pong mga buhay na ito at buhay na aming pong kapwa sa pagitan ng aming pong pagbabahagi. Makita sa amin na kayo ang aming pong pinaglilingkuran, O Diyos. Ang iyong mga anghel ang talaga upang kami po ibantayan at ingatan, makatapos kami na hindi kami mapasok ng tukso at aming masasabi pagkatapos ng aming pagtitipon, ikaw ay aming nakatagpo. Napakinggan namin ang tinig niyo at nagkaroon kami ng pakikipagniig sa iyo. Ang lahat po ito, O Diyos, ay aming hiniling, pagpapala ng langit ang igawad sa inyong mga anak at ang pag-ingat niyo siya sumamin alang-alang sa dakilang pangalan ng aming pong Panginoon Jesus. Amen and amen. Okay, so ating binabati si Ate Rita Hornal. Happy Sunday to all of you. God bless. At hayaan niyo po natin pong i-share sa screen ang atin pong pag-uusapan ngayon at ang atin pong babasahin. Okay, ito po ay patuloy na atin po itong binabasa sa aklat na Mula sa Puso. At ang kanya pong author ay si Sister Ellen G. White. Ito po ay Hunyo 22, ang ating pong pamagat, ninanakawan ba ng tao ang Diyos? Alam nyo, ito pong word na itong ninanakawan. Sa English po ito ay rob. Ano po? At magandang pagpapaliwanag ng isang minsang ako'y nakinig na isang sermon. Ang sabi ay, itong salitang rob, mga minamahal ko, ito ay mas malala pa doon po sa mismong sa ating kasing Tagalog, minsan ay limitado po yung yung atin pong mga ginagamit na salita, no po. Ay ito daw pong rob ay yun pong alam nung ating ninanakawan at harapan ninakanakawan natin siya. Samantalang yung isang salita ay yun pong ninanakawan natin siya ngunit hindi niya alam. Pero ito pong ginamit na ito sa Malakias 3:8, ito po ay tumutukoy sa pagnanakaw mismo na alam nung ninanakawan siya. Ay ang pinag-uusapan po dito ay yung ating pong Panginoon, Diyos. Mga naman ko. Okay, tingnan niyo po ano. Ang sabi po ng Malakias 3:8, ngunit sasabihin mo,
sa paanong paraan ka namin ninanakawan. At sabi dito, sa mga ikapo at mga handog. Okay. Nais ko po kayong anyayahan na bago tayo umusad, ay atin pong sikapin na gawin ang nararapat. Gamitin po natin ang ating pangangatwiran. Opo, i-process po nitong ating pong frontal lobe. Yung atin pong mga mapag-uusapan, yung atin pong mapapakinggan at mababasa. At mag-reflect po tayo dito. Ano po? Magkaroon po ng deep soul searching. Ito po ini-encourage sa atin ng banal na kasulatan. Ang sabi niya, saliksikin nyo ang inyong mga sarili. Tingnan ninyo kung kayo nasa panampalataya pa, malibang kayo'y mabigo sa pagsubok. At samahan po natin ng napakaraming panalangin, mamnamal ko, yung atin pong pag-uusapan. Okay, handa na po ba kayo? Kung kayo po'y handa na, heto po ang laman. Gagawin mo ba ito? Yun pa yung kauna-unahan. Kung kayo po ang tatanungin, mamnamal ko sa pinag-uusapan, gagawin po ba natin na nakawan ang Diyos? Okay. Maaaring masabi natin, hindi ko maaaring manakawan ang Diyos. Ngunit pansinin po natin, mga minamahal ko, ang sabi dito kasi, sa paanong paraan ba natin ninanakawan ang Diyos? Kasi sa pagsagot agad-agad, mga minamahal ko, maaaring agad-agad masabi natin hindi. Pero kung malalaman natin kung saan nga ba natin nananakawan, ay medyo mag-iiba po ang ating pong kaisipan. Tandaan natin, mga minamahal ko, bagaman ang pinag-uusapan ngayon ay ikapu at mga handog, tandaan natin na tayo po ay katiwanan Diyos sa iba pa. Yung buhay natin, yung oras natin, yung talento natin, mga minamahal ko, lahat yan ay pinagkatiwala sa atin. At kung hindi natin may pagkakaloob sa Diyos, ang kapurihan at kaluwalhatiang nararapat para sa Kanya sa pamamagitan ng mga pinagkatiwala niya, ay papasok pa rin po tayo sa pagnanakaw sa Kanya. Yung oras natin na hindi nagugol, pagnanakaw sa Kanya. Yung talentong nasayang na hindi natin binigay at pinagamit sa Diyos, pagnanakaw sa Kanya. Ang buhay natin kinabuhay, minamahal ko, ay kung tayo po ay sumuway sa batas kalusugan, tayo nagkasakit, mga minamahal ko, sa mga tweet tayo ay na-confine sa ating pong tahanan at hindi na tayo nakagawa sa Kanyang bukirin. Ayan din po ay pumapasok na pagnanakaw. Pero ngayon, atin pong tingnan ang nilalaman ng atin pong babasahin. Binabanggit ito ng Biblia na parang isang imposible ng sino man ay makipagsapalaran na gawin ang gayon bagay. Gayon may ninanakawan mo ako. Sabi po yan ng Panginoon. Ano po? Sumagot ng Panginoon, ito po'y konversasyon ng dalawa, ano po, tao at ang Panginoon ng mga hukbo, yung ating pong Diyos. Yung tao nagtatanong, mga naman ko, ninanakawan ba ng taong Diyos? Ngunit sumagot ang Diyos, ninanakawan niyo ako. Sabi ganon. Nakita ng Panginoon kung ano ang mangyayari kapag ang mundo ay napuno ng mga naninirahan. At sa mga tuwid ay nakipagtipan siya sa kanyang mga tao na dapat nilang ibigay sa kanya ang kanilang mga ikapo at mga handog ayon sa kayusan na kanyang ginawa. Ito ay sa kanya. Mamnamal ko, pansinin niyo po yung atin pong mga binabanggit, yung atin pong mga nababasa. Pinapaalalahanan tayo na ito pong ikapot mga handog, hindi po ito tao ang naglatag, mga kapatid. Ito po ay Diyos mismo ang naglatag. Ito ay kanya pong pamamaraan upang ang gawain ay umusad. Alam nyo, kaya po mayroong pagtatagumpay sa gawain kapag ka po ang plano ng Diyos, ito po ang siyang atin pong tinutupad. Ang kabiguan mangyayari kapag ka tayo po ang nag-devise ng plano. Pero kapag ka Diyos po ang nagplano, mamamahal ko, sigurado kang magtatagumpay. Kaya nga nakarating sa atin ang Ebanghelyo sapagkat sinundan ang kaparaan ng ito ng ating pong mahal na Diyos. Tignan niyo po ang ating pong pagbasa. Ginawa ng Diyos ang kayusang ito sa iyo, upang maipakita mo
na napagtanto mo ang iyong pagtitiwala at pananagutan sa Diyos sa pamamagitan daw na ng pagpapalik sa Kanya na Kanyang bahagi. Atin pong linawin. Yung ikapupo, yan po ay kagaya ng Sabat. Yan ay banal at pagmamayari ng Diyos. Yung Sabat, ganyan din po, no? Yung ikapupo, ganyan din. Kaya kung halimbawang dadalhin po natin ang ikapo doon po sa bahay-sambahan, ibinabalik pa lang natin sa Kanya yung Kanya talaga. Ngayon, tanong, hindi pa po tayo nagbibigay doon. Opo, mga minamahal ko, paano tayo nagbibigay? Ito'y sa pamagitan ng ating mga handog. Pag ating in-acknowledge, mga minamahal ko, ang kagandahang loob ng Diyos, nakita natin, nabuksan ng ating mga mata at nakita natin na binless tayo ng Panginoon, kapantay noon, mga minamahal ko, nung ating pong tinitimbang na blessing, ang ating pong ibibigay, yun po ay mula sa ating pong pusong nagpapasalamat. Dahil lang sa minamahal mo ang Diyos, yung pagmamahal na yon ay nagre-resulta ng pagdadala mo ng iyong handog. Ito po ang masakit na katotohanan sa mga churches, mga minamahal ko. Kaya nga, sa ating pong pamunuan, isinasagawa po araw at gabi, mga minamahal ko, ay COP ang ating napakikinggan. Kasi, ang masakit na katotohanan po ganito, tapat sa ikapo, ngunit sa handog ay hindi. Mga kapatid, pakinggan po nating maigi ang malakyas. Hindi lamang po ang ikapo ang pinag-uusapan dito na ninanakawan natin siya. Nabasa po natin at napakinggan na yung handog, pag hindi po natin naibigay, yan po ay pagnanakaw pa rin. Ngayon, mga kapatid, mahal ba natin ang Diyos? Opo, mahal natin ang Diyos. Ano ang patunay mo na mahal mo siya? Mga kapatid, nananakawan ba ang minamahal? Di po ba't hindi? No po, ang minamahal po natin, mga minamahal ko, ay binibigay natin ang maaari nating ibigay sa Kanya. Yung makapagpapaligaya sa Kanya, yun ang ating pong ginagawa. Kaya ngayong umaga, tingnan po natin ito, Kanya ang ikapo. Actually, kung ating pong iisipin, pag niminimiyan po natin, ang sabi ng awit 24:1, ang sanlibutan ay sa Diyos, mga minamahal ko, at ang lahat ng naririto, ang buong mundong ito, mga minamahal ko, po, at lahat ng nanirahan, Kanya po ito. Kaya anumang ating ibibigay at ibabalik, yan po ay pagbabayari niya sa aktualidad. Di ba, ikapo, sa 100%, tagalin mo ikapo, meron kang 90. Tanggalin mo pa, halimbawa, ikaw ay nag-double tithing, so 20% nasa Panginoon na. Ibig bang sabihin, yung 80, sa'yo na po yon? Hindi po, pamanaman ko. Kailangan po sa atin pong paggastos nun, ay kailangan ay meron din pong say, yung pong may-ari. Kasi miski yung 80, kanya pa rin po iyon. Okay, balik tayo dito sa ating pong pinag-uusapan. Okay, kung gagawin mo ito, ang kanyang pagpapala ay darating sa iyo. Ang lahat ng mayroon tayo ay sa Panginoon. Ipinagkatiwala sa atin bilang kanyang mga katiwala. Tingnan niyo po ito, no? Ang Diyos po ay ginawang madali ang pagsunod. At kasabay ng pagsunod, yung kakayanan, mga minamahal ko, na gawin iyon ay kanyang ipoprovide. No po? Kaya kanya nga ibine-bless para meron kang maibigay. Para wag kang kung ayaw natin magbigay, ano pong gusto nyo? Wag kang i-bless ng Panginoon. Ganun po ba? Di po ba't ang gusto natin blessing? Sa mga tuwid, mga minamahal ko, nasumpungan natin na tayo bine-bless, ay maaari nating ibigay ang karampatang para sa Diyos, mga minamahal ko, sapagkat in the first place, siya po ang pinagmulan ng blessing. At ito po ang kasama sa kanyang ipinangako. Kung atin po itong gagawin, ang blessing ay kasunod. Sa aktualidad, mga minamahal ko, kahit ayawan mo yung blessing, kapag pong inibig na sundin ang sinasabi ng Panginoon, ay kasabay na po na kasama yon. Mga minamahal ko, tanggihan mo man ay tiyak na iyon ay kasama. Kaya hindi mo na kailangan siyang hanapin sapagkat kasama po yun, mga minamahal ko. Okay, ang sabi dito, sabi sa talata, madalas natin binabanggit, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you.
Yung all these things, mga minamahal ko, automatic po. Yun po ay darating kapag inuna nating nahanap ang Diyos. Ang sabi po dito, ibinabalik natin sa Kanya ay dapat niya munang ibigay sa atin. Yun po yung binabanggit ko. Wala tayong may babalik kung hindi niya ibinigay in the first place, mga minamahal ko. Kaya kung iniisip natin, naku, ayaw kong magbalik. Naalala ko tuloy, yung isang kwento, mga kapatid ko, no? Mayroong isa nang pumunta sa pastor, ninanais na magkaroon ng pag-iikapo. Ang sabi, gusto mo ba aking kang ipanalangin? Ipinalangin ng pastor. At yung tao ay naging matagumpay at lumaki ang kanya pong pag-iikapo sapagkat lumaki ang kanyang kita. Ngayon nang lumaki na, siya po ay nagkaroon ng problema. Sabi niya, pastor, masyado nang lumalaki ang aking pag-iikapo. At parang hindi na po ako makakapag-ikapo sapagkat napakalaki na. Ano ba ang gusto mo na aking gawin? Ipanalangin ko na huwag ka nang pagkalooban ng Diyos para huwag ka nang magkaroon ng malaking ikapo. Ayan, ganyan din po ngayon, mga mahal ko. No? Ang sabi niya, ang ibinabalik natin sa Kanya ay dapat siya munang ibigay sa atin. Huminga tayo dahil pinangasiwaan tayo ng Diyos na makinarya ng tao. Araw-araw ay pinananatili niya itong maayos at nais niyang isipin natin ang walang hanggang sakripisyong ginawa niya para sa atin sa pagdurusa kasama ang isang kapantay niya, ang kanyang bugtong na anak. Anong pong sinasabi? Alalahanin, mga minamahal ko, na tayo umiiral dahil sa Diyos. Ang sabi ng maganda yung sabi ng aklat ng Deuteronomio, sabi niya, huwag yung kalilimutan na siya rin ang nagbibigay sa ating kapangyarihan upang tayo yumaman. Opo, naman ko, ikaw ay may talento. Sino po nagbigay niyan? Yung pong mga skills na meron ka. Di ba? Ang Diyos din po. Okay, sabihin na natin, napakatalino mo. Napakarami mong alam. Tanong, paano kung hindi ka nagisingin ng Diyos? Makapagtatrabaho ka ba? Kung ikaw ay patay? Mga ko, ang lahat ng ito ay galing sa Diyos. At sa katunayan, yung kanyang binigay higit pa sa maaari nating ibigay, yung bugtong niyang anak. Ang sabi sa aking napakinggang sermon, at ako'y naniniwalang totoo, suriin niyo po, ang sabi, ang buong kalangitan ay bangkrote, sapagkat ang buong kayamanan niya ay ibinigay sa isang kaloob. Sino po yun? Si Jesus Christ. Opo, maminamal ko, siya po ang unang nagbigay. Dahil lang siya ang unang umibig sa atin. Sabi nga ng palasak na talata, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Opo, ang nagmamahal ay nagbibigay. Pumayag siya na hayaan siyang pumarito sa isang mundong sinira at napinsalan ng sumpa ng kasalanan upang tumayo sa ulo ng sangkatauhan bilang isang tagapagligtas na nagdala ng kasalanan, nagpatawad ng kasalanan. Ipinahayag ni Kristo ng lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa ibinigay sa Kanya. Siya ang namumuno sa sangkatauhan na tinakpan ang sangkatauhan ng pagka-Diyos. Ipinagbawal ng Diyos na sinuman sa atin ang mabigo sa pagtamo ng mahalagang biyaya ng buhay na walang hanggan. Opo, kung atin lamang pong ma-appreciate ang ating pong mahal na Diyos, ay hindi na po mananawagan, mga kapatid ko, ang pamunuan na tayo ay magkaloob ng ating pong ikasampung bahagi at mahandog. At di na po mananawagan ng mga gawaing paglilingkod. Bakit? Sapagkat tayo ay magkukusa na. Kapag ating pong napagbulay-bulay, kung paanong pag-ibig niya ay nagresulta sa napakalaking sakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo, mamamahal ko, hindi para sa kanya yon, kundi kanya po kinuhang kusa, alang-alang sa ikaliligtas ng sangkatauhan upang iahon sila, mamamahal ko, pakawalan sa pagkakasala at sa hawak ng kamatayan. Yan po ay dahil mahal ka ng Diyos. Kaya nga po sabi dito, huwag magnakaw sa Diyos. Maglakad ng tapat sa harapan niya. Lahat ay sa Kanya. Ipinagtiwala niya ang mga kalakal sa Kanyang mga hente para sa pagtulong ng Kanyang gawain sa mundo. Sila ay magdadala ng Kanyang kabangyaman ng isang tapat na ikapo. At bukod dito, sila ay magdadala ng mga kaloob at mga handog ayon sa hinihingi ng dahilan
Nais ng Diyos na matanto natin na ang lahat ay inilapit sa lupa 10,000 beses ng 10,000 at libo-libong manghel ang naglilingkod sa mga magiging tagapagmana ng kaligtasan. Ang Diyos ay taimtim na kasama natin. Inaasahan niya na tutulong tayo sa pagtatanim ng kanyang pamantayan sa mga lugar na hindi pa nakakarinig ng katotohanan. Opo, mga minamahal ko, yan is pamagitan ng ating mga isapung bahagi at mga handog. Ginagamit po yan sa pagpapasulong ng kanyang gawain. Mga minamahal ko, kapag ka ito po ay naipagkaloob na natin, hayaan natin na ito po ay pamahalaan ng mga itinakda ng Diyos na mamahala. Upang sa gayon, ito po ay bahagi upang ang lahat ng panig ng mundo ay mapabalitaan. Mga minamahal ko, ang atin pong kinakaaniban, ito po ay isang universal church. At kung ang ating pag-uusapan na universal church, ang gastusin po dito ay napakalaki. Ito po ay dollar po ang pinag-uusapan natin. Compared to dollar, ang ating pong peso ay maliit lamang. Kaya nga, kung i-imagine ninyo, saan-saan dako tayo ng mundo nagpapadala ng misyonero, malaking pera po ang kailangan. Kaya para po siya umusad, kailangan po ang ating pakikisangkot. Tanong, nais po ba natin ng ating pong mahal na Panginoon Sus ay bumalik na? Ang sabi ng Biblia, kapag ka napaabutan ng pabalita ang lahat, ang wakas ay darating. Kaya sa ating pagtatapat, mga minamahal ko, sa ating pakikisangkot, pinapadali po natin ang kanyang pagbabalik. Mula sa iba't ibang panig ng mundo, dumarating ang mga tawag para sa tulong. Maglagay ng pera nang hindi kinakailangan, tanggihan ang iyong sarili, pasanin ang iyong krus, at sundin ang guro. Hinding-hindi mo siya maibibigay gaya ng binigay niya sa iyo. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa iyo. Ang tanong sa atin, ano naman ang ibibigay mo para sa kanya? Kaya ngayong umaga, minamahal ko, ito po ang panahon ng pagbubulay-bulay. Ninanakawan ba ng tao ang Diyos? Okay, gagawin po ba natin to? Kaya nga po, yan po ang ating pong pag-usapan ngayon. Okay, ano po ba ang mga bagay-bagay na naging aral para sa atin? At paanong paraan, mga minamahal ko, atin pong magagawa ang nais ng Diyos, natin pong masunod ang kanyang banal na kalooban. Okay, yan po ang ating pong pag-aaralan. At kung meron po tayong nais na i-share na kung saan ang Panginoong Diyos ang nag-provide sa iyo, no? Na yung kanyang pangako na kung saan ay ang sabi niya, tingnan ninyo kung hindi ko bubuksan ang mga bintanan langit at ibubuhos ang isang pagpapalang walang sapat na kalalagyan. Okay, yan po, pwede tayo magpatotoo ngayon. Okay, so atin pong binabati si Brother Chris Ponsky, Sister Annalie at ang kanyang buong family. Good morning po sa ating lahat. God bless us all. At si Romel Sabino. Yan, happy birthday, Christine Mel. At kami po ay nananalangin na marami pang birthdays ang inyong pong maging karanasan. Yan, lumaki ka na may takot sa Diyos, may pag-ibig sa Kanya, at pagnanais na siya ay paglingkuran. At maging mabuting bata, mabuting anak, maging mabuting mamamayan. Okay, so ating pong binabati rin si Sister MJ. Thank you so much, Sister MJ, sa patuloy pagsubaybay at sa patuloy na pagsuporta sa ating pong media ministry. May God bless you po. At gayon din, Sister Imelda, ay ang sabi niya dito, habang wala pang komento, Amen po, Brother Marlon, ang Panginoon ang siyang, sana yun? Okay, wait lang po yan. Sentro, mga pangunahing prioridad ng ating buhay, ang hanapin ang kanyang karyan at kalulatian ay pawang lahat ay daragdag niya sa atin. Sa tulong ng Banal na Espiritu tayo ay kanyang ginagabayan sa ating mga gawain upang magtagumpay. Ang pagbabalik ng ikapo, handog, COP, ito po ay Panginoon ang lahat ang ating tinatangkilik. Ang handog na ito at ang pag-ibig po natin sa Panginoon, makikita mo ang biyaya niya ay sumasagana. Tayo po ay, asa na yun? Tayo po ay maging masunurin at mabuting tapat na katiwala sa lahat ng oras. Ang Panginoon na mabuti sa lahat ng oras, tayo kanyang binibigyan ng mga biyaya at pagpapala upang maging pagpapala sa ating kapwa. Ipahayag
Ang sabi niya dito, ang kabutihan ng ating Panginoon Jesus sa bawat nakakasalamuha, maglingkod ng may kasiyan at kagalakan ang ating puso na maglingkod sa ating mga kapwa. God bless us all. At si Ate Mary ay bumabati rin ng magandang umaga sa lahat. God bless the family. Yan, okay. So, atin pong gamitin ang nalalabing oras upang tayo po ay mag-usap ng ating pong talakayin ngayon. Ang oras po natin ay 6:19 at mahaba po ang ating pong maaari pang magugol para sa talakayan. Alam nyo, napakaigi po na atin po itong i-share, yung ating pong karanasan ng pag-ikapo at paghahandog. Alam nyo, tama ang sabi po ng pamunuan. Sapagkat ako po ay magpapatotoo sa inyo. Ang sabi niya, ang mahirap lamang sa umpisa kasi hindi tayo nasanay. Maaring tayo po ay naghahandog dati sa paraan na gusto lang natin, pero hindi po siya pantay doon sa ating tinanggap na blessing. Kasi ang tama po yung pong pantay sa tinanggap nating blessing. Pero subukan mo daw mga 5 sunod-sunod na sabat na gawin po inyo ito. At yung susunod na pagkalampas ng 5 ay magiging madali na, magiging automatic ba? Totoo nga, mga mahal kong kapatid. Ano po? Totoo nga, kapag ginamit mo po yon, yung pong pamaraan na yon, ay tunay nga na magiging madali na sa'yo at normal na lang. At napatunayan natin na talagang God provides, na hindi siya nagkukulang. At mga kapatid, ang gusto ko lang pong ipaalala sa inyo, huwag pong expectin ang blessing sa material lagi. Yun lang pong buhay mo, yun lang mong pangkalusugan mo. Ang sabi nga sa English na kasabihan, health is wealth. Ayan. Okay, Ate Edith, sige po, go ahead. Thank you so much sa inyong pong pag-share. Good morning po sa lahat. Yan po yung pag-iika po, Brother Marlon. Bagamat ako po ay malayo at pagka sometimes yung nakakapagpadala ako, sabi ko magbigay kayo doon sa sa simbahan, gano'n po. Kasi yun, hindi naman sabi ko nga pagka ako po'y nakakatulong, napakasarap po sa sa kalooban na may naibibigay ka. Kaya 'pag ang mga tao po ay nagpapasalamat sa akin, sabi ko, "Wag kayo sa akin magpasalamat, sa Panginoong Diyos binabalik lang natin kung ano ang para sa Kanya." Kaya, tayo is talagang malimit is nananakawan natin ang ating Panginoong Diyos. Yung pagsaway na lang, pagnanakaw na yan sa Kanya kasi binigyan ka na ng magandang, kalusugan. Yun, galing sa Kanya. Ngayon kung papaano mo, ah yung, ite-take care yung iyong kalusugan. Tama. Kung naman malusog ka na nga, yung bawal naman na dapat hindi mo kainin, yun naman din yung kinakain mo, di sumusuway ka at ninanakawan mo pa rin yung binibigay ng ating Panginoon Diyos na kalusugan. Kaya lahat po ng mga yan is hindi talagang nananakawan natin. Kaya kung tayo po ay may kalusugan at tayo po ay labas sa simpleng pagluluto or may mga kapitbahay tayo kagaya po namin, mayroon nga kaming yung matanda dito na sa simpleng mga gano'ng bagay po, gamitin natin ang ating mga kakayahan, mga kalusugan. Yun po ay naibabalik din natin sa ating Panginoong Diyos Correct. na napapasaya din po natin siya. Wag po natin ipagkait yung ating tulong sa mga nangangailangan na nakikita mo na nga na talagang nangangailangan, Brother Marlon, is sasabihin mo, sa akin lang ito, Yeah. yung parang gano'n. Papaano yung sa isang linggo ko, gano'n. Alam mo nang hindi kakain yung ibang mga kapatid din natin, sabi nga ni Sister Rita na malimit kong naririnig nga sa kanya na ilulugaw na nga lang na isang 2 gatang, ipamigay yung isa para lahat magkakain. Kaya yun po ay bibigay, pagbabalik sa ating Panginoong Diyos. Kaya, sa atin po as mga kapatid is i-share po natin kahit yung, 'pag
Gaya yan, siyempre sa inyo diyan, eh, naranasan na nga din po namin, eh, yun nga yung lahat kami is nagpunta sa simbahan maglinis. Hmm, Iyon po ay kasiyahan bagamat amen. napakainit sa loob, eh, masaya naman po kami na Naglingkod. apat na talagang, may nagwawalis, may Hmm, nagda-dusting, yung parang gano'n po kasi ibinibigay natin yung ating kakayahan para sa Panginoong Diyos. amen. Yung parang, ano na rin, eh, na, pagka ginanon mo na ano, na nandoon ka, eh, parang napakagaan, Brother Marlon, Oo. sa kalooban natin. Kasi ginagawa natin ito hindi para sa atin, Hmm, kumbaga para sa ating Panginoong Diyos. amen. Dahil kung wala tayong kalusugan, wala tayong kakayahan, Hmm, putol ang ating mga kamay, eh, siyempre hindi po tayo makakagawa, eh, amen. kumpleto po tayo, eh, may kakayahan. Kaya lahat po ng mga yun is pasasalamat, pagbabalik sa ating Panginoong Diyos. Amen. Iyon lang po. Maraming salamat po. Amen and amen, Ate Edith. Kasi ano po ano, mga kapatid, kapagka nauna po ang damdamin ng pagmamahal, lahat po ng iyan magiging madali. Kaya lamang nasasabi nating napakahirap sapagkat wala pa yung totoong pagmamahal. Ngunit kapag ang pagmamahal ang nagtulak, wala na po magiging hadlang. Yun nga po sabi ni Ate Edith, ano, gaano man kainit, gaano man kahirap maglinis sa loob ng simbahan, sapagkat mahal mo ang Diyos, gagawin mo po yon na masaya ang iyong puso. Pero subukan nyo, kapag ka hindi mo una minahal ang Diyos, lahat po ng paggagawa sa atin, napakahirap mga naman ko. Yung mga sakripisyo niya, hindi natin magagawa sapagkat hindi po love ang nagdadrive, mga minamahal ko. Kaya, mga kapatid, mauna nawa nating matutunan na mahalin ang Diyos at kilalanin na siya ang nagmamay-ari ng lahat. Okay. Thank you, Ate Edith. Sister Marical, sige po, go ahead. Thank you po. Napapasmile po ako sa share ni Sister Edith. Naalala ko tuloy, siyempre nga silang apat, Sister Annalie, Sister Ami, ay naranasan nga maglinis sa church natin. Na kung saan pwede ko makakalain sumama sila. Yung Sister Edith po, bagang yung kanyang vacation po is with a purpose na kung saan ay nais niya talaga sa gawain. Paano hindi siya napapagod? Sabi ko nga, auntie, parang wala kang aray-aray ha. Eh, may aray-aray po yan. Eh, pag-akyat, pagbaba na nga lang po dito para pong energy siya. Tsaka sa lahat ng ating mga ginawa po, nandun siya na masaya siya na, Yes. kumbaga po nandun po yung love na talaga pong nais niya talagang mayroong mission. At sabi nga po, naalala ko po tuloy na yung nung ako po nung tinanggap ko po yung Panginoon at naaralan naman po ako dyan na, yun, nawa ko sa church mismo dahil hindi nga nag-Bible study yung tungkol po sa pagta-tithes na yan, dati offering. Eh, mula po nga nung tinanggap ko Panginoon, kasama na rin yun, maging ang araw ng Sabat po, na kung saan ay marami pong tinuro sa akin Panginoon yung kagaya niya ng pagpipigil, pagtitiis, pagkatakot sa Diyos kasi partner natin siya sa ating buhay na kumbaga po ay masaya nakapartner siya kasi hindi kanya pababayaan yung bigyan ka ng buhay, yung bigyan ka ng mabuting kalusugan at ang pamilya mo ay kasama doon at naalala ko tuloy yung payo ni Nanay Aurora sa akin. Anak, kahit na noon nagtatrabaho ka, hindi ka makasimba sa araw ng simba dahil nagtatrabaho ka, ibigay mo yung para sa Panginoon, sabi nga sa akin, at hindi kanya pababayaan. So yun nga po, naging successful naman yung aking mga trabaho. Kaya nung ganun din po sa aking mga anak na naituro ko po sila habang maliliit pa po sila. Nandun po yung pagtatakpat na takot nilang pakialaman ng hindi sa kanila. Kaya yung bagang may pangako po ang Diyos sabi nga dito sa Malakias 3:6, sabi niya, sabagat akong Panginoon na hindi nagbabago kaya't kayo o mga anak ni Jacob ay hindi mapapahamak. So napakaganda po ng promise ng ating Panginoon na mula noon hanggang ngayon nang tinanggap natin siya, hindi po tayo mapapahamak. Kasi marami pong aspeto ng ating buhay kapag ka nagtapat po tayo ay iyon po, lahat po yun kasama na kasi bagaman tayo minsan, hindi naman po sa kaperahan lang, yung sarili lang na dedication po, na mag-will tayo sa bagaman maraming pagkukulang, maraming mga tawag dito,
mga pagsubok, marami ka ring sabihin sa'yo, ikaw nga, ganun, pero hindi, iba, alam ng Panginoon kung ano po yung relasyon mo sa Kanya. Alam niya yon. Pero ang tao, kasi sabi nga yung nabasa namin kahapon sa Bible na yung tao hindi natin nakikita, tayo po yung sa pananampalataya po na hindi lahat ng bagay yung nakikita lang natin. Ilan po hindi natin nakikita, yun po yung pananampalataya na kung saan ay maraming bagay po na ginagawa sa ating buhay ang ating Panginoon. Ang nakikita lang natin yung material po na mga blessing, pero lahat pula ay kanyang ibinigay sa atin. Maraming bagay po na pasasalamat sa Kanya sapagkat nakakalampas po na buhay pa tayo ngayon yung mga pagsubok nga, sabi nga na malalampasan din na po niyang pansamantala lamang. Kaya napakasarap po na yung magtapat sa ating Panginoon sapagkat ang kanyang pangako ay tapat magpakailanman. Hindi po siya nagbabago. Tayo lang po yung nagbabago. Kaya sa umagang ito, salamat po sa paalala na lesson ng Panginoong Diyos na may sa ating mahalang Panginoon ay patuloy po tayong matakot, magtapat, maglingkod sa Kanya habang tayo po'y nabubuhay. Kasi siya po ano yung ibinigay niya sa atin, buhay niya, dugo, ano naman po yung ating maishishare sa Kanya. Tayo po ay, kumbaga po ay walang halaga, pero binigyan niya po tayo ng halaga. Kaya mahal po tayo ng Diyos, na nawa po ay atin pong pahalaga ng ating Panginoon anumang mangyari. Amen. God bless us all, mga kapatid. Amen. Amen. Thank you so much for sharing po. Opo, mamamahal ko yung pong paalala na kung saan ay gaano ka minahal ng Panginoon. Yan, given po yun eh. No doubt, mga minamahal ko, yan po ay hindi natin maitatanggi na talagang ang pagmamahal ng Diyos ay gayon na lamang. Ngunit ang usapan nga dito, mga minamahal ko, gaano naman ang pagmamahal mo sa Panginoon? Naalala ko isang kwento, mga kapatid, ganito sabi. Meron daw isang young Christian na nagkaroon siya ng realisasyon na nais niya na magkaroon ng pagtatapat sa Panginoon, magkaroon ng revival at reformasyon sa kanyang pong buhay. Nais siya na maligayang naglilingkod sa Panginoon. Nagtungo siya sa church, tapos ay ang kanyang ginawa. Naglagay siya ng mga kanyang gagawin para bagang sa New Year's resolution. Nilagay niya doon sa kanyang papel. Sabi niya, ito ang aking gagawin dahil mahal ko ang Diyos. Ako ay mag-ikapo, magbibigay ng handog, makikisangkot ako sa mga gawain. Magkakaroon ako maalab na panalangin. Magkakaroon ako ng pagbasa ng Biblia. And so on and so forth. Tapos nilagay niya doon sa altar. Tapos siya umuwi. At makailang araw ang sumapit, malungkot pa rin siya. Bagaman nandun na yung pagtatalaga doon sa kanyang sinulat na kasunduan. Ngayon ang ginawa niya, humingi siya ng payo sa pastor. Sabi niya, Pastor, ganito ang ginawa ko. Gusto kong maging maalab sa Panginoon, magkaroon ko ng revival at reformasyon, pagpapanibagong sigla. At ganito ang ginawa ko, sinulat-sulat ko. Ngayon binulungan siya ng pastor, ganito ang gawin mo. Pumunta siya muli sa altar, isinulat niya, may nagsulat siya, at pagkatapos siya umuwi. At pagkatapos ang ilang mga araw, siya ay nagkaroon ng isang damdamin na napakasigla at napakasaya. Ngayon, ang tanong, ano ang kanyang sinulat? Bakit nagbago? Alam niyo po yung sinulat niya? Pangalan niya. Ano pong sinasabi sa atin? Kinakailangan po mga kapatid, bago po natin magawa ang mga bagay-bagay na gusto natin gawin, ang kailangan muna na nating maibigay po, sarili natin. Opo, ang hinihingi po ng Diyos sa atin, ito pong ating sariling to. Wala pong silbi ang ikapo at manghandog kung hindi yung sariling naibigay. Wala pong silbi ang ating pakisangkot sa gawain kung ang ating pong sarili hindi natin naibigay sa Kanya. Na hindi pag-ibig ang nagdadrive dito. Basahin niyo po yung 1 Corinto 13. Nilalaman po niya ng tungkol sa pag-ibig. Ang sabi doon, makagawa ka man ng mga dakilang mga bagay, kunit hindi pag-ibig ang nagtutulak, wala po siya. Mga minamahal ko. Kaya nga, sa atin pong pag-uusap ngayon, nawa matutunan muna nating mahalin ang unang nagmahal sa atin. At matutunan nating ibigay ang ating sarili sapagkat siya ang unang nagbigay ng sarili niya sa atin. Kilalanin natin
na siyang nagmamay-ari ng lahat at para sa kanyang lahat. At sa ganung kaparaan ang minamahal ko, yung ating pong pag-uusap na ninanakawan ba natin ng Diyos ay hindi po natin gagawin. Sapagkat bakit? Dahil mahal natin ang ating pong Diyos. Okay, thank you po sa inyo pong mga pag-share mga kapatid. At kung wala na po, ay dadako na po tayo. Sino yun? Okay, Sister Imelda, sige po, go ahead. Tapos tayo ay manalangin na. Sino yun? Nakataas ang kanyang kamay, Sister Imelda. Magandang umaga po sa ating lahat, mga minamahal na kapatid. Mapagpalang umaga at maulan sa bawat isa. Ang kabutihan ng Panginoon ay talagang napakabuti niya sa lahat ng oras. Ang pagbabalik na ikaputhandog, ito ay sa Panginoon. Ito ay ang pagmamahal natin sa Kanya ay talagang makikita mo kung gaano siya kabuti. Ako, ranas na naranas ko po talaga na kapag inuna mo ang Panginoon, lahat ng mga biyaya, pagpapala ay ipagkakaloob niya. Truly amazing talaga ang Panginoon. Katulad na lang ng Salamaw Mission Group, meron ka lang babatiin na isang kapatid, magbibigay na agad siya sa iyo ng isang pagpapala na tulong. Ito po napakalaki. Talagang yung kay Ma'am Ami Soriano na napakabuti ng Panginoon na talagang gagawa at gagawa siya. Iniisip pa lang natin kung saan tayo kukuha ng pera nung sa pagawain sa Lamang Mission Group. Pero tumugon agad siya. Talagang ang Panginoon hindi kanya pababayaan kapag inuna mo siya at naging tapat at mabuti kang masunurin na katiwala sa bawat isa. Ang lahat ng iyong hihingin ay ipagkakaloob. Naranasan ko rin yan nung ako'y nasa ospital na nagbabantay sa aking tiyahin. Lahat ng kanyang mga pangangailangan ito ay kanyang pinoprovide. Siya ay naging pagpapala rin sa aming mga nakasalamuha doon na kasamahan sa hospital. Siya din ay tumutulong. Talagang makikita mo kung gaano gagawa ang Panginoon kapag gumawa ka, meron din magiging liwanag na makikita sa iyo at ang makakasalamuha mo ay magbibigay liwanag din sa bawat isang naroroon. Kaya huwag po tayong manghinawa na gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Manatili po tayo na ang kabutihan ng Panginoon ay ipahayag sa buong mundo. Ang salita ng Diyos ay buhay, totoo. Ang banal na kasulatan, ito ang ating sandata sa ating buhay. Kung ano man ang inyong mga pinagdaraanan, mga kapatid, magtiwala lang kayo, manghawakan manampalataya, manalangin sa Diyos na buhay. Siya ay handang tumulong sa bawat isa sa atin. Makikita mo kung gaano ka pagpapalain, talagang biyaya niya ay sumasagana sa bawat isa sa atin. Magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Amen. Imelda. Okay, so paalala lang po mga kapatid, wag po tayong susunod sa ating pong pinag-uusapan kung ang ating pong thinking ay dun po sa babalik sa atin. Mga kapatid, ang kailangan po sa ating pong pagsunod, pag-ibig po ang nagdidikta. Na kung saan hindi ka magiging conscious doon sa iyo pong ibabalik sa inyong Diyos, automatic po yun. Mga kapatid, huwag nyo nang hanapin. At yun po ay automatic na babalik. Ang kailangan pong masigurado natin, bakit mo ginagawa? Ang kailangan na maging dahilan, minamahal mo siya. At yung kinikilala na siyang nagmamayari at para sa kanya ang lahat. Okay, so tayo po ngayon ay magtalaga sa pamagitan po ng ating po panalangin. Thank you po sa mga nag-share. Okay, let's pray po. Dakilang Diyos, Ama naming banal, nawa ang salitang pagnanakaw. Ito ay maiwaglit sa aming pong sistema. Matutunan namin kayong mahalin. Matutunan naming ibigay ang amin pong mga sariling ito una sa lahat. Matutunan namin, O Diyos, na kilalanin na kayo ang siyang nagmamay-ari ng lahat at para sa iyo ang lahat. Nang sa ganon, O Diyos, ay madali naming magawa ang inyong hinihingi sa amin, O Diyos, na ibalik ang sa inyo at buong pagmamahal na ibigay dahil sa pagpapasalamat ang mga bagay na hinihingi sa amin. Tulungan ang bawat isa sa amin, O Diyos, makita namin na kayo ang unang nagbibigay upang sa gayon, Panginoon Diyos, ay meron kaming maibalik na ikapo at meron kaming maibigay na mga handog pasasalamat sa iyo. Gayun din ang aming talento, ang aming pong buhay na ito. Kaya nga po, lagi na lamang sa aming pagpapasimula, every gising is a blessing, na kung saan ay kayo ang siyang nagmumulat ng aming mga mata, nagkakaloob sa amin ng kalusugan at kalakasan,
at kayo ang siyang sa amin ay bumubuhay. Kaya nga po nawa, matutunan din namin na ito ay amin pong kilalanin na kayo ang pinagbumulan at para sa iyo ito. Amang banal, nawa, i-bless nyo ang lahat ng taong na naririto ngayon na sa iyo ay nakinig at nagnanais na subukan ka, gaya po ng sinasabi na aklat ng Biblia. Nasubukan ninyo ako, tingnan ninyo kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang bintana ng langit at ibubuhos sa inyo isang pagpapalang walang sapat na kalalagyan. Mga kapatid ko, kaibigan kay Kristo, nawa ang panawagan niya ay ating tugunin. Nawa o Diyos, nawa mga kapatid, una nating ibigay ang ating pong buhay upang sa gayon maibigay natin ang lahat na kanyang hinihingi. Tayo ay kanyang mga katiwala. Nawa ay ating pong sikapin na maging mabuting katiwala tayo sa kanyang paningin. Ang ipinagkatiwala sa ating kaunti, atin po itong pagtapatan. Sapagkat paano tayong mag-e-expect na pagkatitiwalaan tayo ng milyon o yung kusing lang o yung daan lamang hindi natin magpagtapatan, milyon pa kaya. Kaya upang tayong pagtapatan ng marami at dakila, magsimula tayong maging tapat sa kaunti. Kaibigan, kapatid ko kay Kristo, samahan ka sa iyong paglalakbay. Tulungan ka ng Panginoon sa ating pong struggle na ito. Tuluan tayo ng Panginoon Diyos na tanggihan ang ating mga sarili, pasalin ang kanya-kanya nating mga krus at tayo po'y sumunod sa kanyang banal na kalooban. Bayan ng Diyos, ngayong umaga, iwan po sa Panginoon ang lahat ng balakid, lahat ng iyong mabibigat na pasan, ang lahat ng mga nagiging sagabal, ang mga burden na meron kayo. Iwan niyo po lahat sa Panginoon sapagkat siya ay nagwika, dumapit kayong lahat sa akin, kayong na napapagan, bibigatan, lubas sa iyong pasanin, at makakatagpo kayo ng kapahingahan. Opo, matuto tayo sa paralan ni Kristo upang ang kapahingahan ng ating mga kaluluwa ay masumpungan natin. Kapayapaan nawa ang inyong po maranasan sa ating mahal na Diyos at sa inyong pakikipaglaban sa mga digmaan ng buhay na meron po kayo. Alalahanin niyo ang pangako ng Diyos. I will fight your battles. You only need to be still and know that I am the Lord is your God. Hindi kanya pababayaan. Alalahanin niyo po ang kanyang pangako. I will be with you always until the end of times. Opo, hindi siya maiiwan, hindi siya magpapabaya. Lagi siyang nariyan. Ang kailangan natin, tiwala at pananampalataya. Kaya bayan ng Diyos, sapagkat kayo'y nagtalaga. Inuna Diyos siya at hinanap. Ang pagpapala ng Ama, ang basbas bendisyon ng Anak, at ang pangingat, gabay at kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa ating lahat ngayon at hanggang sa walang hanggan. Humayo kayo na binibless ang iba. Humayo kayo masaya, may kagalakan, at tunay na may kapayapaan sapagkat ito'y tinanggap ninyo alang-alang sa matamis na pangalan ng ating Panginoon Jesus. Amen and amen. Good morning, everyone. Amen. Good morning po sa Amen. lahat. Amen. Good morning po. Happy Sunday. Thank you so much sa inyong pong pagdalo at thank you so much sa inyong pong pag-share. God bless everyone. Shalom. Miss Pang, mga kapatid. See you mamaya sa ating pong 777 prayer by God's will. Bye-bye.